Sabi ko lang isang larawan, hindi ako perfecto. Kaya sana naman, mahalin mo ako kung ano ang sino ako. Sabi ko lang isang awit, maliban ng ikaw ay ibigin ko. Ako isang bulag na umiibig sa'yo. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita, maging sino ka man. Mahal kita, pagkat mahal kita. Iniisip nila ay hindi mahalaga. Mahal kita, maging sino ka man. Parang si Sharon lang. Maganda po yung mensahe ng ako. Sabi, mahal kita, maging sino ka man. Hindi minahal kita dahil maganda ka, dahil maputi ka, dahil maganda ang kutis mo, dahil maganda ang katawan mo. Pero katotohanan po at alam natin na talagang lumiliko sa lahat ng bagay. Sabi nga, yung ating mga balat ay kumukulubot. Kaya po magandang tingnan natin na hindi mahal kita dahil, kundi mahal kita kahit sino ka man. At kahit ganyan ka, di ba? Sabihin mo nga sa iyong katabi, mahal kita kahit ganyan ka. Sabihin mo, mahal din kita kahit ganyan ka rin. Mahal kita maging sino ka man. Actually, napakalaki po na nagagawa ng pag-ibig sa isang tao. At alam po natin ito na kahit nga po sa relasyon bilang mag-asawa, napakalaki po na nagagawa ng pag-ibig. Nasabi nga kahit galit ka, talagang pagka mahal mo isang tao, yung iyong damdamin ay umaalsa ang pag-ibig. At ginagawa mo pa rin kung ano ang nararapat sa iyong partner. So mahal kita maging sino pa man. Aso pusa. Mahal kita maging sino ka man. Sa hindi po mga Biblia, sana'y meron, sa Romans chapter 12, sa New Testament, binasa po kanina, at sabi nga po, pag-ibig ang pag-uusapan, talagang nagkikiligan ng mga tao. Pero sa totoo lang po, isang karakter ng Diyos na sabi nga ng Biblia, tayo ay nagmamahal sapagkat siya ang unang nagmahal sa atin. Mahirap mo magpakita ng tunay na pagmamahal. Like we said before, ating pong tinalakay, na ang Diyos po ang unang nagpakita ng pagmamahal sa atin. Tama po? Ano po ang patunay na tayo ay kanyang minahal? Sinawag na tayong anak. Diba napakalaking pag-ibig sa atin na dahil tayo kanyang anak, definitely, lahat tayo pupunta sa langit. At sabi ng John chapter 1, verse 12, na ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ito hindi kalooban ng tao, hindi ito gawa ng laman, kundi ito'y kalooban ng Diyos. At ganoon po ang pagtingin sa atin ng Diyos. Kayo at ako'y minahan niya, mag-isino man tayo. Gaano man po tayo ang kasalanan, gaano man kasama ang ating mga pag-uugali, minahan tayo ng Diyos. At ang kagandahan ng kanyang pagmamahal, habang umuusad ang panahon, binabago niya ang mga pangit na kahitsurahan natin. Bakit? Sapagkat kayo at ako'y minahal nang hindi mailaraw ang pagmamahal ng ating Diyos. Ngayon po umaga, dahil doon, minahal tayo ng ating Diyos, kaya ba natin magmahal? Sino man ang ating kapwa, tao? Ano man ang kahitsurahan niya? Parang hindi mahuha. Kung atin ang babasahin, ang aklat po ng Roma ay napakagandang tunghayan. Bakit po? Sapagkat unang bahagi po ng Roma, tinalakit po dito ang tungkol po sa justification. Just as if. Yung ikaw ay makasalanan, Ephesians chapter 2 verses 1 to 3, nasabi doon, dati kayo at ako'y kaaway ng Diyos dahil sa ating, o tayong mga patay, dahil sa ating pagsuway, at dahil sa ating mga kasalanan. At dahil doon, kayo at ako'y kinapupuotan ng Diyos. Pero maganda dito po sa Romans chapter 1 to 3, tayo po ay ginastify ng ating Panginoon. Just as if, parang itinulat
o ibinilang na parang hindi nagkasala. Sabi nga po sa Isaiah chapter 1 verse 18, halika kayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang iyong kasalanan, ikaw ay papalitan ko ng kasing puti ng, sabi nga ay busilak, parang niebe ang iyong puso. So mga kapatid, justification. Pangalawa, tinalakay po dito ang sanctification. Chapter 4 and 5. Sinantify po tayo ng Panginoon. Ibig sabihin tayo ay Kanyang patuloy na inaayos. Sabi nga ay nilalagay sa isang lugar na dapat nating kalagyan. Kayo at ako'y binilang na walang kasalanan dahil kay Kristo. Dahil tayo ngayon ay sinasaktify ng ating Panginoon, patuloy na inaayos. Then chapter 6 to 8, ito naman po yung natawag na glorification. Ang ibig sabihin noon, ito yung ating magiging sitwasyon pagdating sa langit. Then, tinalakay po dyan, chapter 10 and 11, patungkol sa Israel. Na sabi ng Biblia, ang Israel talaga ang pinili ng Diyos. Pero dahil matitigas sa kanilang ulo, tayong mga hindi kabilang sa Israel, ay ibibilang na matuwid dahil sa Panginoon. Then chapter 12, ito po yung challenge sa atin bilang mga mananampalataya. Chapter 1 verse 1, look at your Bible, sabi dito, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Lahat po ng bagay nagsisimula sa habag ng Diyos sa atin. So ito po ang challenge sa atin, kasi yung pong chapter 1 to 11, it talks about our doctrines. Then chapter 12, hanggang sa mga sumunod na kabanata, ito yung tumatalakay sa atin pong pamumuhay bilang mga mananampalataya. So after na ma-explain ang ating tinatayuan, ngayon naman ito ang dapat nating ginagawa. Ang sabi ng verse 1, ako'y namamalik sa inyo, ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Verse 2, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito, mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mapatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap. Ito po ang pinakapundasyon ng ating pag-aaral ngayong umaga. Then chapter 12, 3 hanggang 8, binanggit po dito yung mga spiritual gifts na meron ng mga mananampalataya. And I do believe, kayo po at ako'y may kanya-kanyang mga kaloob ng Diyos na kung ating gagamitin, lalakas at lulusog ang kanyang iglesia. So mga kapatid, ito po yung tinatalakay ni Pablo sa aklat ng Roma. At dito po sa ating tinalakay, o sa ating binasa, pag-aaralan po natin, there are 2 steps to a certain true love. 2 steps to a certain true love. Dalawang hakbang upang matiyak natin, malaman natin ang tunay na pagmamahal. 2 steps. Ibig sabihin, hindi ka pwede humakbang sa pangalawa kung hindi mo alam ang, hindi mo hinahakbangan ang una. Para po yung akit ka ng hagdan, 10 baitang, hindi mo pwedeng, hindi ka pa nakakakbang sa una, nandun ka agad sa taas. So kailangan po natin malaman ang unang step. Ano po ang unang step? Una, examine our love. Examine our love. Verses 9 and 21. When we say examine, it means suriin, siyasatin, o alamin. Why? To prove whether it is real, true, genuine, or sincere. Yun po ang dahilan. Bakit ba ina-examine? Bakit tinitest? Bakit sinusuri? Para malaman kung talagang matibay, kung genuine, kung totoo. Naalala ko nga po noong ang aking mama ay nagtatanim, lagi naglalagay ng poste sa patuto. Yung patuto. Yung hangganan ng lupa. Yung lupa po, muhon. Okay. Muhon kasi gusto mga kawate, o kaya mga amurado, na mga itilalagay nyo sa madre katao, sa madaling sabi ko. At every time na magpupuste yung lalagay ng poste, ang ginagawa niya, lagi mo niyang inuuga. Diba, karamihan sa atin, pagka isang bagay na ibaon mo, ano ginagawa? Inuuga. Bakit po inuuga? Para malaman ko kung matibay. Diba? Parang din pagkain, tinitikman para malaman kung ano ang
kung ano nasa, ano ang kulang. Sabihin, sa atin po bilang mga mananampalataya, dapat din mong sinusuri yung ating pag-ibig. Sinisiyasat ang ating pag-ibig. Bakit? Kasi ang pag-ibig po ay nagbabago, ang pag-ibig ng tao. Kaya dapat po itong sinisiyasat. This will check our motives. Sabi nga po ng verse 9, let love be genuine. Sabi po sa English Standard Version. Sabi naman po sa PEV, love must be completely sincere. Don't just pretend that you love others. Really love them. Don't just pretend. Huwag ka mag-pretend na sinasabi mong mahal mo ang ibang tao, pero totoo ay hindi. Sabi po the Message translation, love from the center of who you are. Love from the center of who you are. Talagang yung laman ng iyong puso, kung sino ka. Don't fake it. Run for dear life from evil. Hold on for dear life to good. So, sabi po ng the Message translation, biblical agape love is the love of choice. Talagang ito po ay pagpiling pag-ibig. The love of serving with humility. The highest kind of love. The noble kind of devotion. The love of the will. It is intentional. So, ito pong ibig sabihin ng agape love. Biblical agape love is intentional, a conscious choice, and not motivated by superficial appearance. Kung tatanungin ko po kayo mga kapatid, maaari mo po malaman na sa itsura ng isang tao ay totoo siya nagmamahal? Ito po malaman na dahil maganda ang itsura nito, magandang hiper ng buko, talaga nagmamahal ito. Ang dami nito talang bulaklak o isang truck. Isang truck ng tsokolate. Pwede mo ba sabihin na totoo siyang nagmamahal? Mga kapatid, agape is not based on pleasant emotions or good feelings that might result from a physical attraction. So, from all of the descriptions of agape love, it is clear that true agape love is sure mark of salvation. So mga kapatid, agape love is volitional. It is act of the will. And phileo love is emotional. That's why the word phileo. So, kasi apat po ang ibig sabihin o apat na ang ibig sabihin ng love o translation o sa Greek Bible. So, sabi nga po ay hey agape Kritos. So sabi po sa ibang salin ay hey agape apokritos. Ibig sabihin, without hypocrisy. Without hypocrisy. It is literally without play acting, without playing the part, or without hypocrisy. Alam niyo sa Greek and Roman actors, sabi nga, stage actor, it was a custom for them to speak in large mass with mechanical devices for augmenting the force of the voice. Hence the word became used metaphorically or a dissembler, a hypocrite. So sabi po sa Vine's Complete Expository Dictionary, kasi noon po uso po sa kanila na yung paglalagay ng maskara. Tapos sinasabi lang nila gamit ang kanilang boses kung ano ang gusto nilang ipahiwatig. So in summary, Kritos means without a mask. Walang mask. Bakit po? It means sincere, genuine, free from deceit, authentic, undisguised, without pretense or sham, without dissimulation. It means hide under a false appearance. So ano po ibig sabihin noon? Na ang pag-ibig, sinasabi ng salita ng Panginoon, wala dapat maskara. Yung bang sinasabi mo sa isang tao na mahal kita, pwede mo ba sabihin sa isang tao na mahal kita, and yet hindi mo siya mahal? Is it possible?
mahal kita, talagang mahal na mahal kita. Pero, sa paloob, sa totoo, hindi totoo. Sabi nga nung isang lalaki, o isang babae, mahal na mahal kita. Oo, sabi ng babae, really? Oo. Sabi ng babae, kung mahal mo ako, kaya mo bang ibigay, kaya mo mamatay para sa akin? Sabi ng lalaki, mahal na nga kita, bakit mamamatay pa ako para sa iyo? Hanggang doon na lang. So sa totoo lang po mga kapatid, pwede mong sabihin sa iyong anak, sa iyong asawa, sa iyong kapatid, kay Kristo na mahal kita, pero totoo, hindi naman. Kaya sinasabi ng salita ng Panginoon, ang ating pagmamahal without hypocrisy, walang kahipokrituhan. Walang kahipokrituhan. So, a hypocrite is anyone who pretends to be something he is not. Nagpe-pretend lang siya na hindi na parang sinasabi lang niya na ako ito, pero totoo, hindi naman. So, ang tanong sa atin, what are the marks of a genuine love? What are the marks of a genuine love? Una, hate what is evil. Hate. Hate what is evil. Ano po sabi ng ating talata sa Romans chapter 12, verse 9. Sabi dito, maging tunay ang inyong pag-ibig, kasuklaman ninyo ang masama. It means not entertaining thoughts that will lead to sin. Anong ibig sabihin nun? Not entertaining thoughts that will lead to sin. Yung bang, minsan kayo po ako bilang mga tao, nakakaisip ng mga bagay na kung ano, okay lang gawin to Pero sabi dito, not entertaining thoughts. Hindi mo i-entertain. Hindi mo tatanggapin ang mga bagay o mga maglilid sa iyo hahantong sa kasalanan. Hindi, okay lang naman siguro makipag-text ako na asawa na ako. Makipag-text ako ng hi. Hello. Kumain na yun? So, mga pandaraya ng kaaway na pag hindi ka naging matalino, pwede kang mahulog. So, ang ibig ko sabihin nito, not entertaining thoughts that will lead to sin. So, hate what is evil. Sabi nga, huwag kang padaig sa masama, verse 17 o verse 21, and verse 17a, huwag ninyong gantihan o gantihin ng masama ang masama. So, sabi po sa ibang salin, is to abhor. What does it mean? It means to hate. And in Romans 12:9, minsan lamang po ito ginamit. It expresses a strong feeling of horror or bitter hatred regarding evil and implies loathing, abhorrence, and disgust. So, ibig sabihin po nito, talagang sinasabi na yung feeling of horror. Ano bang horror? Kinatatakutan. Sabihin talagang inaayawan, tinatanggihan. Hate what is evil. Pag alam mong evil talaga, ay, ayoko niyan. Tinatanggihan ang gawang masama. It is in the present tense, so this phrase might be paraphrased as keep continually detesting evil. Talagang araw-araw, keep continually. Hindi lamang ngayon na ikaw ay tumanggi sa masama, kundi ang sinasabi po dito, basta may masama, dapat mong tanggihan. So hindi po yung ngayon, halimbawa, alas 8 ng umaga, tumanggi ka, at pagdating ng alas 8:30, pumayag ka, pagdating ng alas 9, pumayag ka, at hanggang hapon na, pumayag na kasi nasanay na. Pero dito po sinasabi na continually. Every time na meron kong masama, kinakailangan mong tanggihan. Madali po ba tumanggi sa masama? Totoo lang may pag-gusto mo, hindi? Mahirap yung tanggihan. Pero tanong mo sa atin, bilang tayo mga anak ng Diyos, are we detesting
Or are we tasting the fruit which appears so sweet but is ultimately painfully bitter? Yung bang maaaring sa tayo yung masarap itong ating tinatamasa, pero hindi natin nakikita ang effect later on. Kasi maraming tao parang gusto lamang yung panandali ang kasiyahan. Kaya pag nagising, bakit nasa iba akong bahay? Mali ang pinuntahan ko. Nagsisisi. Kung kailan huli na ang lahat. Pero mga kapatid kay Kristo, ang tanong sa atin ay, are we detesting or are we tasting? Yung pang tikim na ng tikim. Hindi, tikim lang naman. At saka atin tikim yung nakakaubos din mo. Nakakarami rin. Nabubusog din. Pero mga kapatid, sabi nga, remember to rely on the truth in Romans 6-8 to empower our ability to abhor. Tumanggi. Don't try to do this in your own fleshly strength. Hindi natin kaya. Kung sarili nating ang tatanungin, kasi ang gusto ng katawan niya, kasalanan. Totoo po ba yun? Ang gusto ng katawan natin ay kasalanan. Kaya nga po, sabi ng Galatians chapter 5, ay magkalaban ang laman at saka ang spirito. Pero ang laman ay hahantong sa kamatayan at ang spirito ay buhay na walang hanggan. It's our choice. Kaya nga sabi ng Bible, paano natin malalaman ang totoo ang ating pag-ibig? Hate what is evil. Kung ikaw ay niyayaya tayo, hindi mo magsabong ng isang taya lang naman, kung tumama ka. Makapili sa lutuhan. Minsan lang. Isa lang naman siya. Sa mistake lang naman. Kasi yun na ganyan. Pero kung ating titingnan mainam, sabi ng Biblia, sa una pa lang, dapat na natin tanggihan. Hate what is evil. Kinamumuhian, tinatanggihan kung ano ang masama. Pangalawa, cling to what is good. Cling to what is good. Sa Greek po, ang ibig sabihin ng cling is kolaw. From the word cola. Di ba ano ang ibig sabihin sa atin ng cola? Glue. Di ba? Glue. Wala akong pagkakaiba sa original translation. The word cola, from the word cola, it means literally to glue, to cement, join or fasten together as does to unite. Someone with or to someone or something to fasten firmly together. So that's the meaning of clinging. Alam niyo mga kapatid, una sinabi ng Bible, malalaman natin na totoong pag-ibig, unang marka na totoong pag-ibig, hate what is evil. Then sinabi rito na cling to what is good. Hindi niya pinabayaan na, sige, iwanan mo, lisanin mo ang masama. Hindi niya iniwan ang salita ng Diyos sa ganung sentence. Kundi sinabi niya na nagbigay siya ng panibagong phrase na cling to what is good. Hindi lang yung inaayawan mo kayong masama, nandun ka lang, istagdan ka lang, pero dito, sa halip, iniiwan mo ang masama at pagkatapos ay ikaw naman ay kumakapit. Ang sabi nga roon, to fasten together or firmly together. Talagang alam niyo yung mahuhulog ka, tapos nakakapit ka sa isang kahoy, yung isang matibay na pwedeng kapitan. Yung talaga kahit na ikaw ay puktatin, hindi maalis doon sa iyong pagkakapit. Yun po ang ibig sabihin ng mga kapatid. Kinamumuhayan mo masama at after mo kumuhiyan ng masama, ngayon, ikaw naman ay ginagawa mo kung ano ang tama. Attach yourself closely. So yun po ang ibig sabihin noon. Sa mga kapatid kay Kristo, ito po ang dalawang marks of a genuine love. Ano yun? Hate what is evil and cling to what is good. Hindi mo lang pinamumuhay ng masama, kundi dapat mong gawin, ginagawa mo kung ano ang tama. Sabi ng chapter 12, verse 9, anong sabi doon? Isuklaman ninyo ang masama, kakaibigin ang
ang mabuti. So, unang step, mga kapatid, ay ano? To examine your love. Narinig niyo ba ang kwento na meron daw isang binata na manliligaw at gusto niya bumili ng pabango. Siyempre sa mga kantawan ito, so napadaan siya, sabi niya, manliligaw, siyempre gusto pabango, paporma. So dumaan siya sa isang palengke, sabi, tama-tama ako, naghahanap ako ng pabango. Sabi niya ay, dito po pabango. 7 dwarfs. 7 dwarfs, ang pumagatanong ko yung pabango. Talaga mo, bago po ito. Then, ang ginawa, kinuha yung pabango at in-spray. Mabango nga. So sige, magkano to? Hindi nakasundo sila sa presyo, umuwi, pagdating sa bahay, maligo, pagkatapos ay nagbihis, at ginamit ito si pabango. Kung magawa niya ang pabango, ginawa niya, in-spray niya sa kanyang damit, at unang spray pa lang, yak! Ang baho! Sabi niya, bakit mabaho? So, ginawa niya, dali-dali siya, bumalik siya doon sa kanyang bilhan. Sabi niya, kala ko ba mabango ang iyong ibinenta sa akin? Bakit mabaho? Sabi niya, di ba kanina kinistindag eh, mabango. O bakit ngayon? Mabaho na. Ginawa nung benta, nung makita, kaya pala, doon tayo sa duwende, doon tayo sa dwarf. Kaya namaho. Mga kapatid, to examine is to test. Tayo bilang mga mananampalataya, mahalaga po sa atin na laging tinitest natin ang ating pag-ibig. Araw-araw, pagkakagising sa umaga, sa bawat oras ng lumili ko sa ating buhay, mahalaga po na tinitest, sinusuring mabuti ang ating pag-ibig sa isa't isa. Ito po ang unang step upang mapatunayan natin, makita natin kung ito ang ating pag-ibig. Now, tanong po sa atin ngayong umaga, kung susurin po ninyo ang pag-ibig, ang ating pag-ibig, ito ba'y merong maskara? Na parang kaya mo lang inaalagaan ng nila kasi may mamanahin. Malaki ang kanyang kalupaan. Kaya pag tayo tinamatay, akin natin pa. Hawak ko na ang titulo. O di kaya naman dahil meron kang makukuha kaya ka nagpapakita ng pagmamahal. Sagutin lang natin dito ng oo, kakaibig. Yung bang kaya lang tayo papakita ng kagandahang loob ng pag-ibig kasi gusto tayo maka sa atin. Ganun ba ang ating pagmamahal, ang ating titilan? Mga kapatid, kung gusto po ang ating pag-ibig, ang ating susulitin. It is genuine, it is truth, it is real, or may maskara. Dapat natin ano po ang unang step? Examine our love. Na-examine na po ba ninyo ang pag-ibig? Na-examine na po ninyo? After natin ma-examine, ano po ang pangalawa? Express our love. Hindi po sapat na na-examine mo lang ang iyong pag-ibig, dapat po i-ring ina-express. Hindi lang sapat na na-examine mo, yes, nagmamahal ako. Nagmamahal ako. Pero hindi ko pwede nang nagmamahal lang ako. Dapat ay lagi mo pinakikita ang pagmamahal. So sabi nga, express means ipadama, ipahayag, iparamdam. So, ang tanong sa atin, nararamdaman mo pa ba ang pagmamahal ng iyong asawa? O di kaya ng iyong mga kasambahay? Kung lagi na lang ikaw nasasasaan sa trabaho? Nararamdaman po ba ang pagmamahal ng iyong kapatid kay Kristo?